Magandang gabi po. Isa na magkababalaghan ang nangyari pala. Wala na. Kailangan na talaga mag-people power na ito. Ladies and gentlemen, akalain mo yung Comelec, pinroklama nila na congressman kapalit sa upuan na iniwan ng Duterte Youth Party List, inappoint nila, kinalaga nila ang contractor, big time Bicolano contractor na magiging congressman. Sino? Utos ba ito ni Saldico? Ay kumag-anak kasi Cody na middle name, Cory ng nanay. Matindi pala talaga ka. Ito. Tapos, ang Duterte Youth Party List, ang alam natin ay umaapila pa sa Supreme Court. Talagang pinagpipilitan ni Comelec Chairman Garcia kasi ang utos yan ni Tambaluslos. Biro mo, contractor naman, big time contractor. Billion-billion ang kinuha na kontrata. Tapos inupo. Grabe, ang probinsyano party list. Kumukuha lang, sumasakay lang ito sa kasikatan ng probinsyano na pelikula ni Coco Martin. Grabe, grabe. Hindi ko na ma-detect yung ganito. Panahon na para talaga mag-people power tayo. Ito, pakinggan niyo po yung balita ng Billionaire News Channel. Nakakaasar talaga. Hindi ko alam kung maasar kayo, kagaya ko o hindi. Problema na nga natin ang flood control. Iniimbestigahan na natin ang mga flood control contractors. Ipapasok nyo pa yung flood control na contractor bilang congressman. At saka wala kayong katwiran para punuan yung upuan na 3 para sa Duterte Party List kasi nag-aapila pa sila sa Supreme Court. Anong klase itong ugali na? Bastusa na talaga ito. O, pakinggan nyo po yung balita ng Billionaire News Channel. Dagdag sa mga politikong contractor ang pag-upo ni ang probinsyano party list representative Alfred De Los Santos. Umabot lang naman sa 13 billion pesos 30 ang billion. na-corner down ng kanyang pamilya na proyekto. 30 billion ang na-corner nila na kontrata na flood control projects. Ha? Ang dami nilang construction firm. Sikat-sikat sila sa Diskaya family. Sa DPWH. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban, exclusive. Magaling talaga si Joash Malimban, napansin ko na talaga. Magaling na reporter. Yan na ang probinsyano. Party list, si Alfred Co. De Los Santos, kamag-anak ni Saldico. Yan. Nagbabalik sa Kongreso si Congressman Alfred Co. De Los Santos matapos iproklama ng COMELEC kahapon ang probinsyano party list bilang Bastos! Kabastos nyo. Isa sa mga grupong uupo sa seat na iniwan ng Duterte Youth. Sa ilalim ng Republic Act No. 7491, ginawa ang party list system para magkaroon ng oportunidad ang mga marginalized and underrepresented sectors sa paggawa ng batas. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, sa loob mismo ng House of Representatives, May tanong lang ako. May tanong ako sa iyo, George Garcia. May tanong ako sa iyo, si Commissioner Butay. Butay ba yun? Yung dating city prosecutor ng Manila. Sa iyo, Attorney Ernest Maceda. Sa inyo lahat, sino pang ito? Si Pirolino. At isa pa, sino pang iba dyan? Pera-pera na lang ba ang lahat ng ito, yung politik binibenta niyong upuan? Dapat hindi niyo ipamimigay niyan kasi nag-aapila pa ang may-ari ng upuan na Duterte Youth Party List. Umaapila pa sila, antayin niyo kung anong desisyon ng Supreme Court. Matindi talaga kayo. Bastusan na ito. Patuloy pakinggan niyo po. mayroong at least 67 proven contractors o yung mga kongresista na kontratista rin pala ng 67 kontratista na contractor. Kontratista na congressman. Yan, nagdagdag din naman isa na kontratista na congressman. Ano na lang mangyari sa buhay natin ito? pamahalaan. Sa muling pag-upo ni Congressman De Los Santos, tila nadagdagan pa ang mga ito sa 20th Congress. I, Alfred C. De Los Santos. Matapos kasing mag-oath taking, inamin ni Congressman De Los Santos na pagmamayari ng kanilang pamilya ang at least 4 construction firms. Ang WCS Construction, RCDS Construction and Supply, where Tingnan nyo, tandaan yung pangalan to.
WCS Construction, RCDS Construction and Supply, Ware Enterprises and Development, Three Diamonds Construction. Yan, mga Bicolanong inchik to. Enterprises and Development at Three Diamonds Construction. We're party list na the budget doesn't pass through us. Wala kaming district, wala kaming ano. So what we do is we just hire bills. The budget doesn't pass through party list congressman. Nabasahin nyo, where party list, no? The budget doesn't pass through us. Wala kaming district, pero wala kaming tao, no? What we do is we just file bills. Wala pala kayong tao, wala kayong district. Ano probinsya nyo? The budget doesn't pass through party list. Grabe yun. And then even the Pero makakakuha kayo ng kontrata dahil sa koneksyon nyo bilang congressman. allocations, wala kaming ganon. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, nakakubra ng may kabuuang 224 DPWH contracts ang 4 na kumpanya ng pamilyang De Los Santos sa Bicol Region mula 2016 hanggang 2025. Aabot ang kabuuang halaga nito sa 13 billion pesos. Nakapangalan ng WCS at RCDS sa kapatid ni Congressman De Los Santos na si Raymond Co. De Los Santos. Sa nanay naman niyang si Maria Gracia Co. De Los Santos nakapangalan ng Ware Enterprises. Habang sa isang Wilfredo Co. De Los Santos naman nakapangalan ng Three Diamonds. Depensa ni Congressman De Los Santos, hindi dumadaan sa kanilang kamay bilang party list representatives ang pondo para sa infra projects ng DPWH. Hindi niya rin daw ginamit ang kanyang impluensya bilang congressman mula nang maupo siya noong 2019. Huwag ka na nga magsinungaling. Paano ka makakuha ng kontrata kung hindi mo ginamit pagka-congressman mo? Bago natin tuloy, magbabasa muna ako ng comment. Mula kay Romy Salgado, 10 million bawat maupo ng Comelec. Ay, yan pala may bayad pala, 10 million. Diyos A, grabe na katarantaduhan niya ni George Garcia. Kapag nagka-revolusyon gawa ng people power, isa si George Garcia na hahatulan ng bayan. Punong-puno na ang taong bayan sa iyo, George Garcia. Tapos Freddy, hindi na maganda ang pamamalakad niya. Ang talo gawin niyang congressman. Diyos A, kita mo si Abanti, talo, ginawa niya congressman. Dasal niyo din na magtagumpay ang panawagan ni Kong Kiko Barsaga. Kailangan magtagumpay ang panawagan ni Kiko Barsaga. Kailangan magka-people power na tanggalin na kayo lahat dyan. Mula presidente hanggang sa pinakahuling congressman. At magbuo tayo ng bagong opisyal ng bayan. At magkaroon tayo, ulitin natin ng people power. Ganun na lang po ang tanging paraan na natitira dito. Wala na. 19. Sa mas malalim pa naming pagsusuri, tila maraming kontrata ng 4 na kumpanya na bagamat expired na ay tila hindi natapos ang proyekto. Ang ilan sa mga ito tapos na dapat noong mga nakalipas na taon pero ongoing pa rin ang nakalagay na status sa DPWH website. Una nang nasangkot ang pangalan ni Congressman De Los Santos sa kontrobersya matapos nitong manapok ng isang service crew ilang araw matapos mag-assume to office bilang Grabe, malupit ha. Ang waitress sapokin mo, gago ka. Nakita lang kita, sapokin din kita. neophyte congressman noong 2019. Isang bagay na inihingi na rin ng tawad ng kongresista. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Tanga na. Grabe. Ano naman? Pinagpapaliwanag na ng Comelec Ano yung mga kababayan ko? Ano nang gagawin natin? Ano nang gagawin natin sa ganito? Hindi na ito maganda. Upuan para sa nananalo ng party list, ibibigay mo sa hindi nanalo. Ang 3 upuan na pinanalo ng Duterte Youth Party List, sabihin na natin disqualified sila, pero ang katotohanan, umaapila pa sila sa Supreme Court. Bakit nyo ibibigay sa iba ang kanilang upuan? Ha? Grabe kayo. O sige, gano'n na lang, hanggang doon na lang at pakiusap ko na lang. Ganito, dugtungan pa ito ng mga pinagtitigil pang investigasyon para hindi maimbestigahan si Elizalde ko. Pinagtigil ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee para hindi na maimbestigahan si Romualdez. Anong klase kayo? Puro kayo nagkakaisa-isa na kayo para kayo makasalot sa bayan. Mga punyeta kayo lahat. Mamamatay sana kayo lahat. Bukas din.